Isa pong magandang gabi sa atin pong lahat. Yan, isa pong maganda ang katabi nyo. Maganda po ba ang katabi nyo ngayon? Siyempre, opo. Ano po? Pero pag nakatalikod na. Ayan, sama-sama po nating basahin po at tingnan po natin ang mga magdiriwang po ng kanilang mga kaarawan mula March 31. Ito po ay kahapon hanggang April 6. March 31 po ang nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan ay sina kapatid na Jerome Vio at Joseph Vio. Ngayong araw naman pong ito ang nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan ay si kapatid na Joey Moises. Bukas naman po ay sina kapatid na Ellen Lucero, John Paul Umali, Sela Marie Baroja, Prince Rafael Malbas. April 3, Jonathan Mexico. Sa April 5 naman po ay sina kapatid na Alan Humera, Awit Grace Pamphilo. At sa April 6 naman po ay sina kapatid na Mark Anthony Reyes, Darwin Reyes, Mark Jethro Baroja at Mar Gabriel Antonio. Sino po sa mga nabanggit ko ang naririto po ngayong gabing ito? Wala po. Wala. Baka po yung katabi nyo po, birthday na po ngayon. Or this week, tanungin nyo po. Wala po. Yan, kahit po sila ay wala, sila pa rin po ay atin pong awitan na Happy Birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday. Sige po, tayo pong lahat ay umawit ng happy birthday. May God ever bless you. Bless you. God ever bless you. May God ever bless you. Ever bless you. Yan, at binabati din po natin na happy wedding anniversary sina kapatid na Dante at Eva Toledo sa April 6. Sa pagkakataon pong ito, yan, sabi po sa akin ni Pastor Sam, lahat po ng mga nasa likuran ay pausap na po, tayo po ay pumunta po dito sa bandang unahan. Sige po, huwag po tayong mahiya na dito po sa unahan umupo. Yan, sa pagkakataon po ito, tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating i-welcome at batiin ang bawat isa ngayon pong gabing ito. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong Tayo po ay tumayo at dahilan. ating pong Bakit batiin ang bawat ako'y isa pinili ngayon mo pong gabing ito. tinalagaan? Di ko kayang isipin, ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, di ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
ako'y magsasaya sa piling mo. Yan, bigyan po natin ang malakas sa palakpakan ng Diyos dahil po tayo po ay muling nagkasama-sama ngayong gabi ito. Yan, tayo po ay manatiling nakatayo at sama-sama po nating aawitin ang awit ng prosesyonal. Ang mga pintuan ng banal na templo ay inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong si Yahweh ay papupurihan. Ang pumaparito sa ngalan ni Yahweh ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, tunay na napakabuti mo po dahil patuloy niyo po kaming dinadala sa lugar na ito kung saan kami nangako, Panginoon, ng pakipagtipan sa iyo. Panginoon, salamat po sa patuloy na buhay at kalakasan na ibinigay niyo sa amin at muli kami, Panginoon, ay makakapagpapuri at pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Panginoon, ihanda niyo nga po, Panginoon, ang puso ng bawat sa amin sa gabing ito upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa pagsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. O Diyos naming Ama, nawa po'y gabayan niyo po ang iba pa po naming kapatid na wala pa po sa tahanan mong ito, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang manguna sa lahat ng aming gagawing pananambahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Magandang gabi. Yan, sabihin nyo nga po sa inyo mga katabi. Mahal ka ng Diyos. Mahal din kita. Yan, uulitin po muli natin, pero dun sa pag-ulit po, dapat po yung totoo na, ano po, yung galing na po sa atin po mga puso. Para po kasing kanina hindi pa eh. Yan, saba po, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal din kita. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal din kita. Yan, sa pagkakataon nga po ito, sama-sama po tayong magpasalamat at magpuri dahil po sa lahat-lahat po ng ginawa ng Diyos sa atin pong mga buhay.
atin pong awitin, My Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the Patuloy po tayo umawit para po sa ating Panginoon. Forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world believe the Father's only Yan, masaya po nating awitin, You live and you died. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yan, muli po nating aawitin yung song na ito. Pero dun po sa pag-awit po natin, muli po nating i-refresh yung ating mga mind kung kanina po ba tayo talaga umaawit. Para po kasi ang pag-awit natin ay parang practice lang po para sa Diyos. Siyempre, ayaw naman po yun ng Diyos, di ba? Kaya ngayon po, ibigay na po natin yung todo na pong papuri at pagsamba para po sa ating Panginoon. Yan, sa ating pong pag-awit, pasayahin po natin ang ating Panginoon. Yan, muli po nating awitin, My Savior. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world believe the Father's Yan, only masigla po nating awitin, You live and you died. 'Cause you live and you died, you rose again Yes, on Lord, you high. opened the way. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For Yan, muli po all nating you've awitin, You live and you died. You lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sabay-sabay po nating ipalakpak ang atin pong mga kamay. Patuloy po nating itataas ang pangalan po ng ating pong Panginoon. Awit po natin na may kasiyahan, 'cause you came near. You came near from the everlasting to the world we live. The Sige Father's po, muli po nating awitin, only 'cause you came Son. near. 'Cause you came near from the everlasting To the world we to live. the world we live. Yan, sabay-sabay po natin itaas sa ating po mga kamay. You live and you died. 'Cause you live, you died, you rose again on Ating po awitin, You opened the way. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For Sige, all mapatuloy po you've tayong done. umawit at magpuri para po sa ating You Panginoon. live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Yan, sorry po ang pagkakataon na nasigla po nating awitin. You live and you died. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you Hallelujah. Hallelujah. For all you've done.
Tunay nga po na sobra pong nagagalak ang Diyos dahil tayo po ay nagtataas ng kamay para sa Kanya. Tayo po ay pumapalakpak at umaawit sa Kanya. And kasabay po ng pagdiriwang po natin ng Palm Sunday ngayon, kagaya nga po ng mga atin pong mga kapatid na nasa Bible na sama-sama po nilang winelcome ang atin pong Panginoong Jesus ng sobrang may kagalakan sa kanilang mga puso. Tayo din po na naririto ngayon, na nabubuhay ngayon, sama-sama din po nating itaas ang kanyang pangalan, itaas po ang ating mga kamay dahil po tunay nga po na napakadakila po niya dahil siya po ang tunay nag-iisang anak ng Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin. Atin pong awitin, I see the King of Glory. I see the King of Glory coming down the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth. Lahat po tayo ay umawit. I see His love and mercy. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people atin pong awitin, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sige po, atin pong awitin ng malakas, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Patuloy po natin itaas sa kanya pong dakilang pangalan. I see a Generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new Revival, stirring as we pray and sing. We're on our knees. At patuloy po tayong bawit, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Patuloy po nating ibigay yung best na pagsamba para po sa ating Panginoon. Tayo po ay sama-sama pong muling umawit. Atin pong awitin, Heal my heart and make it clean. heal my heart and make it clean. open up my eyes to the things Show me how to love. show me how to love like you have loved me. Atin pong awitin, break my heart for what breaks yours. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from nothing to Eternity. Sa muli po natin pag-awit, sama-sama po natin itaas sa atin pong mga kamay habang atin pong sinasabi sa atin pong Panginoon, Hosanna. Hosanna. Sige po, itaas po natin na atin pong mga kamay. Hosanna in the highest. Patuloy po nating awitin, Hosanna. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the Yan, mas malakas pa pong pag-awit para po sa ating Panginoon. Hosanna. Hosanna.
Hosanna, Hosanna in the highest. 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 And palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Yan, sama-sama po nating pasalamatan ang ating pong Panginoon dahil tunay nga po na siya lamang po ang kaisa-isa na nagparamdam po ng tunay na pagmamahal, dakilang pagmamahal para sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na sa Kanya lamang po natin natagpuan, nakuha lahat ng mga kailangan natin. Kaya patuloy po tayong umawit at i-declare po natin na siya yung Jesus na hinahanap po ng ating pong mga puso at ng ating pong mga buhay. Sama-sama po nating awitin kung nag-iisa. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya. Atin pong awitin, siya ang iyong kailangan. Siya ang iyong kailangan. Sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong suwi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Patuloy po tayong umawit. Atin pong awitin kung ang buhay mo, kung ang buhay mo ay wala laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan. Malakas mo nating awitin, siya ang iyong kailangan. Siya ang iyong kailangan. Sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong suwi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Patuloy po tayong umawit, kaya't ang lagi mong makakatandaan. Siya lang ang may pag-ibig na tunay. pag-ibig na tunay. Patuloy po tayong umawit, siya ang dapat tanggapin. Siya Ang dapat tanggapin at kilalin sa puso. Siya noon, bukas, ngayon. Siya noon, Bukas ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Atin po awitin, siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Tayo po ay sama-samang yumuko, tayo po ay manalangin. Lord, Ikaw po ay amin pong pinupuri at pinapasalamatan. Tunay po, Panginoon, na napakadakila, napaka-amazing po, Panginoon, ng iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe ng mga awiting ito. Tunay nga po, Panginoon, na nilagay mo po na naman, Panginoon, sa amin pong mga puso ang kagalakan, Panginoon. Panginoon, nawa po, patuloy mo pong nakita, Panginoon, ang kagalakan ng bawat isa sa pagpupuri, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan.
Nawa po, Panginoon, patuloy mo pong itanim sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga puso, ang mensahe po ng mga awiting ito. At nawa po, Panginoon, patuloy po kaming nagiging kalugod-lugod sa iyong harapan sa pamagitan po, Panginoon, na amin pong pag-awit, pagpalakpak at pagtaas ng mga kamay para sa iyo. Panginoon, ang lahat po na amin pong pagpupuri ay sa iyo lamang po namin iniaalay sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Diyan po natin ang malakas sa palakpakan ng ating pong Panginoon. Yan, tayo po ay manatiling nakatayo at sama-sama po nating bigkasin ang Lipa Evangelical Church Vision. LEC Vision. Ang Lipa Evangelical Church, mapagkaringang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. LEC Mission. Ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod. Tayo po ay magpatuloy po sa atin pong pananambahan, makakaupo na po ang kapulungan. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Tayo po ay maghanda sa ating mga sarili ng panalangin po ng pagsisisi. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niyo tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa magitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sumatin po ang kapayapaan at kagalakan ng pagkapatawad ng Diyos. Dadako po tayo sa ating pagbabalita. Tunghayan po natin yung dilaw na papel ng ating pong HPM Trumpet 5. Makikita po natin dito yung pong mga weekly activities po natin. Lagi po nating basahin at ng ating po lagi maalala mga activities sa ating simbahan. At ganun din po sa susunod pong page, meron po tayong church activities ngayong pong April. Sa April 1, ngayon nga po ang Communion Sunday at Palm Sunday. Sa April 5 po, Holy Thursday Worship. Dito po gaganapin sa loob ng church sa ganap na ika-6 ng hapon. At meron din pong meeting po all leaders sa 8 a.m. to 4 p.m. po na ito po ay sa mga visioning, all leaders visioning meeting. At sa April 6 po, may service din po tayo dito, Good Friday po yun, sa ganap na 1:00 po ng hapon. At sa April 8 ay meron po tayong sunrise service. Ito po ay Cluster F. At gaganapin po sa TLGA Campus 2 sa ganap na 5:00 ng umaga. Wala po tayong pananambahan dito sa umaga at wala din po sa gabi. Tayo po ang mag-host sa Cluster F sunrise service.
Sa April 15 po, meron po tayong Baccalaureate Sunday. Yung pong, kung mangyari po na pakisulat nyo po doon po sa dakong likuran, yung pong mga anak nyo po, pangalan po na anak nyo na gumraduate o nagkamit po ng mga karangalan upang makasama po sa pasasalamat sa Baccalaureate Sunday. At meron din po tayong gaganapin sa April 15 din po yun na election of council officers. Sa April 17 po ay may council meeting, 6 p.m. At sa April 20 po hanggang 21, meron pong Biennial Convention, ang UCM Fellowship, 6 p.m. po yun. Dito din po yung gaganapin sa kalalakihan po ito. At pati po kababaihan. Tunghayan na din po natin sa HPM natin yung pong mga susunod po activity sa buwan ng Mayo. Tinatawagan po ang mga magulang, ito po inuulit ko po, kung meron po kayo anak na 12 years old and above, hindi pa nakapag-communicant class, mangyaring padaluhin po ninyo inyong anak sa April 10 to 14. Gaganapin po ito sa UCC Sampa. Ibigay nyo din po yung pangalan po na inyong anak na magko-communicant kay Ate Telma po. At meron din po tayong patuloy na gawain sa Sunday School po. Kung tayo po ay sa gabi na simba, pwede po din po tayong dumalo ng Sunday School. At ito po ay meron po itong team na STAR, ang Shine Time Act and Rescue sa mission. At patuloy po tayong dumalo sa mga gawain ganito katulad po ng Bible study. At meron din po tayong bago pong Sunday School na ito po ang para po sa couples. Meron po tayong couple Sunday School class. Sa ganap din po yung alas 8 ng umaga. At pwede po kayong doong dumalo, lalo tigit na po yung mga bago pa lang pong mag-asawahan. Meron din pong patuloy na gawain sa Dawn Watch po na ginaganap po yung tuwing Tuesday, Thursday, and Saturday. Alas 5 po ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. At ganun din po, inaanyayahan po dumalo yung pong mga nag-encounter na kalalakihan, kababaihan. At ito po ay ginaganap tuwing Sabado ng alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Ang mga kababaihan po na nag-encounter na ay pangungunahan po ni Pastora Opel Vergara at ang kalalakihan po ay Elder Romy Alduesa po ang mangunguna. Meron din po tayong KTKK activities at ito po ang isa po dito ay yun nga pong business training sa Malabag at sa April 13 po at sa April 17 to 18 meron pong KTKK UCWO at meron din pong ito po ay General Assembly po ng mga sa manggagawa po sa KTKK. Gaganapin po ito sa UCCP Cuenca. Sa April 30 po, ay meron pong, hanggang May 2, meron pong 14th Annual KTKK Conference na gaganapin po sa UCCP Tagaytay. Tayo po ba may mga cell group na po? Yung pong wala pa ay inaanyayahan po na makipag-ugnayan po kay Ate Pe. Pwede po kayong tumawag o mag-text po kay Ate Pe sa number na nakasulat po dito upang kayo po ay magkaroon ng mga cell leaders. At meron din po tayong gaganaping medical and dental mission sa May 5 and May 19. Ito po ay magaganap sa Balagtasin po at sa dako po ng Siko. Ngayon lang po ating balita at tayo po ay magpapatuloy sa ating mga gawain.
Sapahan niyo po sa panalangin. Dakilang Ama, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Narito po kami ngayon, buong kongregasyon, muli nananambahan, muli nagpupuri sa iyong pangalan. Ano man, Panginoon, ang hinaing, ang damdamin na sumasagabal sa aming mga pagpunta rito, Panginoon, iyong pakinggan. Dingin mo, Panginoon, ang panalangin ng bayan. Panginoon, nakikita mo ang sitwasyon, ang kalagayan ng aming bayan. Ang kalamidad na dumarating hindi lang sa aming bayan, kundi sa kalapit na bansa. Ang malaganap na kriminalidad, Panginoon. Alam namin nakikita mo itong lahat. Kung ano man, Panginoon, ang damdamin ng ginagamit ng kaaway, Panginoon, ikaw na po magbukas ng kanilang kamalayan. Sa ganun, Panginoon, maramdaman nila ang init. Maramdaman nila, Panginoon, ang tunay mong pagmamahal. Lalo't higit, malapit na, Panginoon, ang anibersaryo ng iyong pagkamatay. Maramdaman nila, Panginoon, kung bakit ka namatay sa krus. Kung bakit tumigis ang iyong dugo para sa amin, para sa aming mga kasalanan, na may maramdaman ng bawat tao, ng bawat nilalang, iyong nilalang, Panginoon, na ang buhay ay ikaw ang gumawa. Ang buhay, Panginoon, ay ang dahilan ng iyong pagkamatay sa krus. Tingnan mo, Panginoon, ang aming simbahan, ang aming mga kapatid. Mga kapatid namin, Panginoon, na kung minsan hindi nila naisip na pumunta ng simbahan, dalangin na ito. Panginoon, hipuin niyo po sila. Tapigin niyo po sila sa kanilang mga balikat. Iparamdam mo sa kanila, Panginoon, na sila'y bahagi. Sila'y kasama namin, Panginoon. Na ikaw ang nagbibigay sa kanila ng tunay at wagas na pagmamahal. Dahil yun ang ipinakita mo. Yun ang ipinadama mo sa bawat iyong mga anak. Dalangin namin ang cell group, Panginoon, na alam namin na ito'y hindi lamang isang bastang gawain, kundi ito isang banal na gawain para sa amin, Panginoon. Ang paggawa mo sa amin bilang mga leaders, na ganun din ang gagawin mo, Panginoon, sa bawat isang naririto ngayon. Hindi po kami magpapaliwanag, Panginoon, hindi po kami ang magsasalita sa cell group, kundi po kayo, Panginoon. Kaya magbibigay sa kanila ng lahat ng damdamin na lubusang makilala ka, lubusang magmahal, lubusang ibigay ang tunay na damdamin sa bawat magkakapatid, Panginoon. Pakilala mo sa kanila, Panginoon, ang tunay na diwa. Hindi lamang, Lord, ang pagkakapatiran, kundi ang tunay mong pagmamahal sa isa't isa. Tunay mong pagmamahal, ang tunay naming pagmamahal sa iyo, at ganoon din ang tunay na pagmamahal sa kapwa-tao. Ganoon din, Panginoon, ang school na way patuloy, Panginoon, patuloy ang paglago, patuloy ang pagbibigay sa bawat estudyante ng tunay na kahulugan, ng paglilingkod, ng tamang pagsunod sa iyo, Panginoon. Hindi lang ang isang iglesia, Panginoon, na hindi lang isang iglesia, Panginoon, na nagbibigay lang ng mensahe, kundi, Panginoon, nag-aalaga ng bawat kaluluwa. Tama, Panginoon, ikaw ang magbigay ng lahat ng pribilehiyong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito. Dahil lahat ng ito, lahat ng tinatamasa ng bawat isa ay isang pribilehiyo para sa amin, Panginoon.
Sa tuwi, Panginoon, na nananalangin ng iyong lingkod, alam ko na kapos man ang aking labi, Panginoon, upang sabihin ang lahat ng aming gustong sabihin sa iyo, gustong ipanalangin sa iyo. Pero Panginoon, yung damdamin ng pagmamahal, yung damdamin na kami iyong yakap-yakap dahil kami iyong mga anak, yun po'y lubos namin ipinagpapasalamat sa iyo. Hindi man namin masambit ang iba naming panalangin, Panginoon. Alam naming batid mo ang lahat ng ito. Alam mong batid mo ang laman ng aming mga puso, lalo tigit ang laman ng aming mga isipan. Maraming salamat sa lahat, Panginoon. Sa buhay, sa kalakasan. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman. Nabanggit namin ang lakas, Panginoon. Hindi po maiksi ang iyong mga kamay upang sila'y pagalingin, upang maramdaman nila na sila'y iyong pinili, iyong hinira, na sila'y tunay mong mga mahal. Mapapagaling mo sila sa pamamagitan ng iyong isang salita, sa pamamagitan ng isang haplos sa kanilang nararamdaman. Ikaw na po, Lord, ang magpahiwatig ng tunay. Maramdaman nila ang tunay na kagalingan. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, lahat ng ito'y dalangin namin na may pagpapakumbaba, may pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Genesis, Kabanata 32, talataang 22 hanggang 30. Genesis 32, verse 22 hanggang 30. Sinabi ni Jacob, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binebendisyonan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglabang ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ano po ngalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit? Gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukhaan ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon.
Pasukan din po natin sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kabanatang 9, mula 1 hanggang 9 na talata. Sa Mga Gawa po, 9, 1 to 9. Ganito po ang sinasabi. Samantala, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki man, maging babae at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Makakaupo na po. Sabi po nung isang kabataan, Pastor, ang mensahe mo pala ay parang Twilight. Merong serye, may sequel. Ito po yung third part ng message na Peniel, face-to-face or an encounter with God. The other Sunday po ay ano yung nangyayari sa isang tao before an encounter with God, before he or she met God face-to-face. Una, mahirap pong magsalita na parang walang masyado kang pinagdadaan ng mabigat sa yung struggle sa loob mo o internal at external. Pero pag meron kang pinagdadaan ng napakabigat, ang tendency ng tao ay mag-rely una sa kanyang human wisdom o skills. Padalwa, ito yung sunod na nangyayari. Lalo na pag death and life ang situation. Fear arise, courage subsides. Doubts arise, faith diminish. Ano yung sunod pa nangyayari? Ito yung common na nangyayari pagka mayroon kang ibang ring pinagdadaanan. Yung your imagination, our imaginations goes wild. Na minsan, nakagat ka lang ng kwan, akala mo ahas na nakakagat sa iyo. Ngayon po mga kapatid, ano ang nangyayari when a person met God face to face? Yung verse 27, ang sabi doon, hindi binitiwan ni Jacob yung hindi niya kilala, hindi ito human being. Alam niya, this is not an ordinary person. This is yung kalaban niya sa suntukan, wrestling, o whatever, na labanan ito, UFC. Mukhang labanan to, hindi wrestling UFC. Kasi balian. Kung mapasin niyo po, binalian ng balakang si Jacob. Pero kahit bali na ang balakang niya, ayaw pa rin niyang bumitaw. I will not release you until you bless me. Let us pray. Panginoong Jesus, patuloy ka naming inaanyahan sa gabing ito. Patuloy naming hinihilingan ang iyong Santong Espiritu na mangusap ka po kayo sa amin, Holy Spirit, i-reveal niyo po sa amin yung desire po ng puso niyo sa bawat sa amin ngayong gabi. Holy Spirit, ito rin po yung desire namin
we want your holy touch, Holy Spirit. We want your healing touch, Holy Spirit. Holy Spirit, we want and we desire your renewing touch. Please, Holy Spirit, come. We invite you, Holy Spirit. Thank you for coming. Thank you for touching our lives. Thank you for healing us. Thank you for renewing us tonight. Thank you, Lord, for meeting us tonight. In the name of our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. When a person met or encountered God face to face, alam niyo po, basahin po natin ang Genesis hanggang Revelation. Hindi kayo mawawalan ng istorya ng mga taong who met God face to face. Una, hindi ko po masabi, pero ang isang very prominent Moses. Sabi mismo ni Yahweh sa Deuteronomy chapter 34 verse 10, hindi ko nagkakamali, si Moses ang pinaka-humble na tao sa balat ng lupa na aking kinakausap ng harapan, heart to heart, face to face. Sunod, David. Sunod, Paul. Sunod, Isaiah, Jeremiah, and many other. Even dito sa panahon po ng mga, hindi ko po, missionary and pastors, maybe, hindi lang po kasi naisusulat ang istorya o devotional life ng mga naging pastor ng Lipa Evangelical Church. Kung titignan po natin yung kanilang spirituality, malalaman natin na yung mga naging manggagawang pastor at diakonesa ng church na ito met God face to face. Mga kapatid, the Holy Spirit is inviting us na magkameron ng encounter with Him face to face, heart to heart. Alam niyo mga kapatid, may mababago sa atin once we have encountered the Holy Spirit. Mga kapatid, napakagandang isang habit na dapat nating ginagawa bago kayo humarap sa isang kaibigan o bago kayo humarap sa isang trabaho, bago tayo humarap sa isang business deal o bago tayo humarap kahit sa kaaway natin, face God, face to face. O baka bago kayo umakyat ng ligaw sa inyong liligawan sa mga binata dito, itanong nyo muna sa Panginoon, Panginoon siya ba? Kung hindi, huwag nyo ituloy ang panliligaw. Hindi ang pagpapalain ng Diyos. Doon sa mga dalagang nililigawan din na naririto, kung may mga ang gugwapong naakyat sa inyo ng ligaw na parang simpogi ni Coco Martin. O kaya, lagi na nasabit yung iba na lang. Huwag naman pagkakita pa nyo lang sa gate ng inyong bahay, kilig na agad kayo paltukan. Mga dalagang naririto, bago kayo sumagot, please, pray. Ask God. Baka mapahama kayo. Nakatingin sa akin yung 4 na dalaga doon sa likod. Pakiusap. Pero ano ang nangyari kay Jacob when he encountered God face to face? Una, there is a change in character. A change in name. Ano yung pangalan ni Jacob? Jacob means deceiver, a liar. Ano yung una niyang ginawa? Inagaw niya, dinisip niya ang kuya niyang si Esau. Hindi ho yung nabibili sa night market. Ang pangalan ng kuya niya, Esau. Kasi pag narinig yung Esau, sa kanya na yung bitukan ng manok. Mga kapatid, dinisip niya ang kuya niya dahil sa kultura ng mga Hudyo, ang dapat bigyan ng bendisyon ng tatay ay panganay. Inagaw niya una sa isang bangkok na gulay. Ipinagpalit ni Esau. Sabi niya, hindi kita pakakainin. Bigay mo muna sa akin ang birthright mo. Sabi ni Esau, aanhin ko ang aking birthright. Mamamatay na ako sa gutom. O sige, narito na ang balatong ata yun. Kaya siguro nadali si Esau.
Nadali ng arthritis. Pinagpalit niya. Sunod. Narinig niya gustong makatikim, hindi ko alam kung kaldereta ang gustong matikman, kalderetang kambing ba o kalderetang usa. O ano yung paboritong kainin sa Mediterranean during the time ni Isaac. Narinig ng nanay niya, mandaraya din, isa pang katulad niya. Pag-alis ng kuya niya ni Esau, anak, kunin mo yung pinatabang kambing at ating kakatayin at para maibigay sa iyo ang bendisyon. Inagaw na naman niya ang bendisyon. Pagdating naman sa tiyuhin niyang si Laban, kung siya'y tuso, tuso din ang tiyuhin niya. Ang gusto niya si Raquel, yung bunso. After 7 years, ang binigay sa kanya si Leah. Eh, mahal niya talaga si Raquel. Sige, maglilingkod pa rin ako after 7 years. Binigay si Raquel. Pero matindi. Kung tuso si Laban, yung tiyuhin niya, yung kanyang benan, tinuso niya rin. Pagdating sa alagang tupa, kambing, at upang hayop. Yumayaman si Jacob, naghihirap si Esau. Yung magagandang klaseng hayop, napupunta kay Jacob, yung saki, tinatmahin ang klase, napunta sa kanyang benan. Di nyo katuso. Dumating ng walang-wala nung umalis, halos kalmog, mahigit sa kalahati ng pag-aari o kayamanan ng kanyang benan, sa kanya. Pero ano nangyari? Na-change ang pangalan niya. From Jacob, a deceiver, become Israel. So, wikang Ingles, hinanap ko sa Bible, ano yung meaning ng name na Israel? Nang ibig sabihin daw ng pangalan is a prince with God, or ibig sabihin ng God rules. Nagkameron ng change in character sa buhay ni Jacob. Isa po yun sa mangyayari. Hindi maring instantly, banal agad kayo, santo agad tayo. Pero utik-utik, unti-unti, babaguhin ng Diyos yung ating kalooban mula sa pagiging mandaraya, sinungaling, corrupt, and everything, unti-unti. Lilinisin niya ng Holy Spirit. Tingnan si Pablo, si Saulo. Nang gigigil si Saulo, papunta ng Samaria, ng Damasco. Bakit? Gusto niyang ipakulong at ipapatay ang lahat ng sumusunod sa Panginoong Hesus. But after an encounter with God, with Jesus Christ on the road to Damascus, yung Saulo naging Pablo. Yung persecutor of the Christians become an ardent preacher of the gospel. A passion for God and a passion for people. Anong sunod na experience ni Jacob? That we will experience once that we have an encounter with God. Next experience niya. Naka-experience siya ng bagong kapangyarihan. Hindi galing sa external, hindi galing sa kanyang galing, but an internal power. God within, a God who dwells in us. Yun yung nangyari sa kanya. Nakatagpo siya ng bagong kalakasan. Bagong lakas na yun ay hindi gawa ng tao, but ito ay gawa ng Diyos na nananahan na tagahari na sa buhay niya. Ano yung nangyari sa kanya? Alam niyo mga kapatid, there's change. Mga kapatid, noon pong si Prophet Zechariah, kung mabasahin niyo po yung Zechariah, the whole book of Zechariah, nung nakita niya the destruction of the whole city of Jerusalem, even of the temple, was desecrated. Sabi niya, Lord, anong gagawin namin? To restore the whole city is impossible, humanly impossible. Completely massacred. Pero ano sabi sa Zechariah 4:6? And the Spirit of the Lord came upon Zerubbabel, and the Lord says, it's not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. Sabihin nyo nga, it's not by might, nor by power, but by the Holy Spirit, says the Lord Almighty.
It's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Di ba kanta yun sa choir ng Ate Tita? Ba, Kuya Miko? Ate Abby? Joshua? Hindi mo nabot yung mat. It's not by might, nor by power, but by my spirit. It's not by might, nor by power, says the Lord. Kapatid, ito rin yung after, kumapasin niyo po, basahin niyo yung Nehemiah, the whole chapter 1, 2, and 3 hanggang sa matapos. Nakita at nabalitaan ni Nehemiah nangyari sa Jerusalem. What happened to Jerusalem? Ang wasak ang pader, delikado ang nakatira sa loob. Anong ginawa ni Nehemiah? He fasted and prayed. Nanalangin siya, nagayuno, tumangis, sumaguluhol. Umiyak at naglupaki sa harap ni Yahweh. Hiningi niya, Yahweh, pagbigyan mo akong makauwi sa Jerusalem. May your face be upon me. Pinagbigyan siyang makauwi. Nirebuild niya ang wall of Jerusalem. Hindi pa ho nakakarating doon. Yung ginawa niya, humanly impossible. Why? Ginawa niya, totoo lang ho, talo niya pa ang DPWH sa Pilipinas. Tayo ho, may modern equipment. May bulldozer, may mixer, lahat ho na pwedeng gawin. Paghuhukay, gaano kalalim yung hukay, gaano kalapad. Pero mga kapatid, Nehemiah built the wall of Jerusalem in just 52 days. What an amazing feat. But mga kapatid, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. 52 days. Ano yung sunod na experience ni Jacob upon an encounter with God? Do you want to experience also the experience of Jacob? Gusto nyo ba rin mangyari sa inyo yung naranasan ni Jacob? Kung ayaw nyo mangyari ito, mga kapatid, nakakalungkot kayo. Bakit to? Kayo yung mga Kristiyanong walang kwenta ang buhay, but hindi nyo na-encounter ang Holy Spirit. Because hindi natin kayang makasurvive sa mundong ito without the Holy Spirit dwelling in us. Napakahirap po. Ako po'y may kausap kahapon. Sabi ko, humanly is impossible na masabi kong hanggang sa mamatay ako, pastor ako. It's through the Holy Spirit. Kagalakan kong hanggang sa mamatay ako, pastor ako. Pero isa pong napakagandang karanasan ni Jacob, o ni Jacob, he experienced God's blessing. Kaya lang po mga kapatid, in the deepest of the crisis, God's blessing was more highlighted. Ulitin ko, minsan sa bigat ng krisis na ating pinagdadaanan, mas kumikinang dyan ang biyaya o pagpapala ng Diyos. Nung si Propeta Jeremias, kung babasahin niyo po yung panago, yung lamentation, isa ho ito sa pinakaiyaking propeta sa Biblia. Tinatuguran siyang the weeping or the wailing prophet. Nung makita niya po, halos kasabay po ito ni Prophet Zechariah, nung makita ni Prophet Jeremiah ang sitwasyon ng kanyang bansa, alam niyo kanyang ginawa? Siya'y umiyak, siya'y naragoy, siya'y halos sumigaw, Panginoon, anong nangyayari sa aking bansa? Meron pa bang pag-asa ang bansang ito? Tuwing nakakita ako ng mga bagong mukha ng gustong kumadira tong mayor ng Lipa, sabi ko, Panginoong Hesus, kabagan mong Lipa. Bigyan mo kami ng righteous leader susunod na eleksyon na sana ay manalo. The same thing nung panahon ni Propeta Jeremias. Pero yung sinabi po sa Lamentation chapter 3, verse 22
to 23, which isa ring kanta. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yun po yung sinabi ni Propeta Jeremias. Ang iyong pag-ibig o dakilang Diyos ay hindi nagmamaliw. At ang iyong kahabagan ay laging bago sa umaga. At dakila ang iyong katapatan. Mga kapatid, ito napakagandang gawin. In times of crisis, even of victory, look to God and our faith will increase. In times of crisis, look to God, our faith will increase. But in time of crisis, that we look at crisis, our faith will decrease. We have a choice. To look at God, face to face, o to look at crisis. Nasa sa inyo mga kapatid. Pero ang biyaya at pagpapala ng Diyos, mas tumitindi sa gitna ng matinding kahirapan at pagsubok. Kasi pag binilagyan nyo siya after 5 years or 10 years, masabihin nyo, Panginoon, salamat sa pagsubok. Sapagkat sabihin ko sa inyo, ang bakal at ang ginto at ang pilak idinadaan sa apoy para maging puro at matibay. Para tumibay ang dibdib, kailangan dumaan tayo sa apoy. Para maging matibay ang iyong pananampalataya at ang iyong devotion sa Panginoon, kailangan natin dumaan sa apoy. Without a fire, sabihin ko sa inyo, para tayong bulate. Gusto niyo maging bulating Kristiyano o gusto niyo ay kobrang Kristiyano? Or kung gusto niyo, parang punong saging o punong papaya, wala pang signal ang bagyo, tumba na agad. O gusto niyo, katulad ng malaking punong sampalok, ilang bagyo na at ilang lindol ang dumaan sa lipa, nakatayo pa rin. We have to go to the crisis in order to be strong. And lastly, may nadiskubre si Jacob. Alam niyo, tuso si Jacob, matalino si Jacob. Kailan nadiskubre niya, all strategies, methods, and skills are nothing unless the Lord bless them. Apart from God, walang kwenta ang kanyang gagawin. Second, what nalaman niya at nadiskubre niya, hindi ko kailangan ng aking galing o aking pagiging tuso at marunong at matalino o yung masabi ating may diskarte sa buhay, yung street smart. Ang kailangan niya pala, ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa gabing ito, itong gustong gawin sa atin ng Holy Spirit. The Holy Spirit want to change our character. Mula sa pagiging sinungaling at mandaraya at matakaw. Gusto niyang baguhin ang ating karakter. Paano binago si Jacob at si Pablo? Sunod, gusto ng Holy Spirit na bigyan tayong lahat ng panibagong lakas at kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya, hindi sa ating kakayanan. Na doon tayo umasa sa lakas at kapangyarihang nanggagaling sa Diyos. Sunod na nais gawin sa atin ng Holy Spirit. The Holy Spirit wants to bless you. Kaya lang, we have a choice. Do we want the blessing, a change of character, and a new strength of power from the Holy Spirit? Tinatanong ko po kayo. Let us bow down our heads. Sabi ko po ay itungong ulo. Huwag niyo po akong tingnan. Kausapin niyo po ang Diyos.
Sa sino mang gustong makipag-ugnay sa Holy Spirit ngayong gabi, na magkameron ng change in character, change of heart, a new power, and mercy and blessing from the Lord, itaas niyo po ang inyong kamay. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Upahan niyo na po inyong kamay. Doon po sa nagtaas ng kamay, the Holy Spirit wants you to come forward. Sa lahat na nagtaas ng kamay, the Holy Spirit wants you to come forward. Come forward. Kneel down. Lumuhod po tayo sa kneeling range. Hindi po ako may gusto nito. It is the Holy Spirit who wants it. We want new power, new change within us, new mercy and blessing. The Holy Spirit wants you to come forward. Thank you for coming. Meron pa po dito. Tayo po manalangin. Panginoong Hesus, narito po kayong gabi at nakikita niyo ang bawat isang naririto. Salamat po. At kakatagpuin niyo kami ngayong gabi. Mga kapatid, nais ko kayong sumunod sa panalangin ito. Sabihin niyo, pwedeng niyong ilakas, pwedeng niyong ihina. Panginoong Hesus, narito ka sa aming harapan. Mahal na mahal mo kami, Panginoong Hesus. Ang pag-ibig mo nagtutulak sa amin na lumapit sa iyo. Inaanyahan kita, Panginoong Hesus. Katagpuin niyo po ako ngayong gabi kung paano niyo kinatagpo si Jacob, si Pablo. Inaanyahan kita, Panginoong Hesus. Lumika ka po ng banal na pagbabago sa aking isipan, sa aking buhay, sa aking puso, sa aming tahanan, sa aming hanap buhay o negosyo. Inahanyahan kita, Panginoong Hesus. Kahabagan mo ako, ang aking pamilya, ang aming sitwasyon. Habagan mo kami, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong habag. Salamat, Panginoong Hesus, sa panibagong lakas at kapangyarihan lalagablab sa puso ko, sa aking espiritu. Salamat, Panginoong Hesus, sa inyong pagpapala na aming tinatanggap ngayong gabi. Pagpapala sa aming buhay, pagpapala sa aming tahanan o pamilya, sa aming hanap buhay, sa aming negosyo. Panginoong Hesus, patuloy mo kaming mahalin ngayong gabi. Salamat, Panginoong Hesus, for your healing touch. Thank you, Lord Jesus, for your holy touch. Thank you, Lord Jesus, for your renewing touch. In your name. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos, makakabalik na po kayo sa inyong upuan.
Ito po ang panawagan sa atin ng Panginoong Sus. Sabi niya rito sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingin ko. Tayo po sandaling manalangin. O Diyos na banal at mapagmahal, sa amin pong pagdulog sa iyong hapag kainan, O Diyos, at pakikisalo sa iyong tinapay at sa iyong dugo, gabayan kami ng iyong Espiritong Banal, nalalapit kami na may paggalang at kababahang loob. At inihiling din namin, O Diyos, ang inyong basbas sa simbolo ng iyong katawan na aming kakanin at sa simbolo ng iyong dugo na aming hinumin sa gabing ito. Kabahagin to Diyos, patuloy mong ipadama sa amin ang iyong pagmamahal sa aming pagsalo sa iyong hapag. Sa pangalan mo, Panginoong Sus. Amen. Nang Huwebes Santong ipinagkanulo ang Panginoong Sus na kasama ang kanyang bago siya pinagkanulo, kasama ang kanyang mga lagad na siya'y nagapunan, lumampot po siya ng tinapay at ito'y pinagpira-piras at sinabing, ito ang aking katawan na nagkapira-piraso alang-alang sa inyo. Kanin niyo bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, kinuha ng Panginoong Sus ang sarong at sinabing, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Inumin niyo bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, bukas na po ang hapag ng Diyos para sa ating lahat. Tayo po'y kanyang inaanyayahan. Make my worship pure, make my love endure, melt away my pride, Lord, renew my mind. Help me to live for you, to reflect your glory, to be as one called by my God, that you be seen as beauty by the life you live through me. Be glorified, oh God, and help me to live. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihan, higit kaninuman itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamalaking panghabang panahon. Dakilang himala at kababalaghan, tanging siya lamang ang makakagawa, pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa kanyang talino ay kanyang ginawa iyang mga langit, pagkat walang hanggat, hindi kukupas ang kanyang pag-ibig. Nilikha ang lupa, pati ang tubig nitong kalaliman. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan,
Ang pag-ibig niya ay di kumukupas at pangwalang hanggan. Nilikha ang araw pang siya'y tumanglaw sa buong maghapon. Ang kanyang pag-ibig ay mananatiling panghabang panahon. Mga kapatid, sumatin po ang biyaya ng Diyos. Humayo kayo ng may kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Mga kapatid, sumatin po ang biyaya ng Diyos. Humayo kayo ng may kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Ang buwan, bituin ay kanyang nilikhang pananglaw kung gabi. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, tiyak mong nalalaman. Lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo ng lahat. Yung lahat ay di malilihim. Ikaw ay laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain yang iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, iyong ika'y naroon. Sa Siyol ay naroon ka, kung doon ako mangangalong. Kung ako'y makalipad, o umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y tuluhan ng kanluran. Mga kapatid, sumatin po ang biyaya at ang kapayapaan ng Diyos. Umayo kayo, madala ang kanyang pag-ibig. Amen. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Banal ng Espiritu, hindi ako makiwas. Kung langit ang puntahan ko, iyong ika'y naroon. Sa Siyol ay naroon ka, kung doon ako mangangalong. Kung ako'y makalipad, umiwas na silangan, o kaya tirahan ko'y tuluhan ng kanluran. Tayo po'y manalangin. O Diyos, na dakila at mapagmahal, salamat po ng marami at kami inyong inanyahan. Salamat po kami iyong pinakain. Salamat po kami iyong pinainom at pinawi ang aming uhaw.
Patuloy po kayong mamayani sa aming buhay at tahanan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahagi na ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Tinatawagan po ang tagalikom ng handog, mga diakono po. salamat po sa patuloy po mo pong pagpapala sa bawat isa sa amin na naririto ngayon. Narito po, Panginoon, ang aming handog para sa iyo. Ito po'y handog na salapi, maging Panginoon, ang aming pong mga puso, ang aming pong mga buhay, ang aming pong inihahandog, amin pong iniaalay sa iyong dakilang pangalan. Nawa po, Panginoon, hawakan mo at iyong pong basbasan ng iyong banal na Espiritu ang mga salaping ito, at nawa po, Panginoon, ito po ay patuloy na magamit sa pagpapalagana po ng iyong mga salita dito sa lupa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit muli sa inyo sa diwan ng pananalangin. Dala namin po sa inyo, Panginoon, ang aming mga pasasalamat. Alam na po kung narito po ay may nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan o kung may narito dito na magsa-celebrate ng kanilang wedding anniversary o kung meron dito na may nais ipagpasalamat sa Diyos sa iyo, Panginoon. Maaaring ang dalang pasalamat ay sa mga estudyante na tapos ng school year, walang bagsak. Maaaring sa isang nagkasakit, pinagpapasalamat ang kanyang paggaling. O maaaring ipinagpapasalamat, may pinagdaanang mabigat ng kanilang sambahayan o tahanan. At sa iyong biyaya at kapangyarihang kumikilos, O Diyos, ay nagtagumpay sila. O maaaring ang dalang pasalamat, may pinagdadaanan sila sa kanilang hanapbuhay, sa negosyo, at ang biyaya mo, Diyos. Sumisigla ang hanapbuhay o negosyo. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Napakarami naming nais pagpasalamat sa inyo at maaaring kulang po ang aming mga daliri upang bilangin ito. Sa lahat ng inyong kabutihan at katapatan na ipinadama, na aming nakita, narinig, naramdaman at kahit hindi sa nanineglect namin, Panginoon. Salamat po ng maraming marami. Maring, O Diyos, ang iba sa amin sa mga daling ito ay lumuluhod sa harapan ng iyong altar. Dumako dito sa bahay-sambahan sapagkat dumadaan sa matinding pagliglig ang kanyang buhay. Matinding pagliglig ang kanilang tahanan o matinding pagliglig sa kanilang hanapbuhay o negosyo na para bang inihigop sila pababa upang pabagsakin. O maaaring ang pinagdadaanan ay personal, ito ay maaaring karamdaman ng physical o karamdaman ng kaluluwa. An inner struggle, O Lord. Ng intensity ng struggle, maaaring intense ng struggle ni Jacob doon sa heavenly being na matindi pa sa kipagsapukan sa UFC. Na halos siguro maring putok-putok na ang aming mga nguso, duguan na ang aming loob, basag ng mukha namin, pasa-pasa na ang aming mga katawan, sugatan na sa aming intense struggle na pinagdadaanan ngayon sa aming sarili. Pero Panginoon, kagaya ni Jacob, maaring balian kami ng balakang ng demonyo, pero hindi kami bibitaw sa iyo at hindi mo rin kami bibitawan, Panginoon. Kagaya rin po ni Jacob, Panginoon, we will cry out for your blessing and your mercy, O Lord. We are embracing you, Lord, as you have embracing us, O Lord. We are crying out to you, Lord, save us. Bless us, O Lord. Bless our home, O Lord. Bless our business or me, O Lord. There is an intense struggle within me, Lord. Without your blessing, without your grace, without your mercy, I will be overcome, O Lord. We will be overcome. We are crying out to you, O Lord. We are asking for your power and grace, O Lord. Please, Lord, bless us. Hindi
hindi ka namin, Panginoon, tatantanan. Hindi kami bibitaw sa iyo. Maring ang struggle niya ang kanyang kabiyak sa buhay. Maring ang struggle ng narito, Panginoon, ay anak. Maring ang struggle niya yung kanyang negosyo, kanyang hanap buhay. Maring ang struggle niya ay nasa sa loob, Panginoon. We cannot do this alone. Apart from you, Lord, we are nothing and we are useless and we are weak. But we are strong because of you, Lord. We become strong because of your grace and by your Spirit, O Lord. You have promised it, O Lord. You have promised it in Zechariah 4:6. It's not by power nor by might, but by your Spirit, by the Holy Spirit. Says you, Lord, Lord Almighty. Ito yung sabi mo, Lord. Ang sabi mo rin, Lord, sa lamentation, O Lord, ang iyong pag-ibig at ang iyong kahabagan ay hindi nagmamaliw, tuwing bagay laging bago, at hindi nagmamaliw ang iyong katapatan, O Diyos. Come to us, O Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for coming. Thank you, Holy Spirit, for healing touch. We claim your healing touch, O Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your loving embrace. Thank you, Holy Spirit, for your holy intervention. Thank you, Holy Spirit, for your renewing touch. Thank you very much. Salamat po ng marami. Ang papuri at parangal, pagdakila at pasasalamat ay aming iniaalay sa iyong paanan, Panginoong Hesus. Salamat po ng marami. At ngayon, dakilang Diyos, igawad niyo po sa aming lahat ang inyong bendisyon. Paliwanagin nawa ng banal na Diyos ang kanyang mukha sa atin. Ingatan tayo, palakasin, pagalingin at iligtas ang kapangyarihan ng buhay na Diyos. Patuloy nating madama ang mainit at may kipit na yakap ng pag-ibig ng Diyos Ama at patuloy na manahan, maghari sa ating buhay, tahanan, at iglesyang Espiritong Banal. Maging taluyan tayo ng kanyang pag-ibig, kapayapaan, kagalingan at kagalakan. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Lord, help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Make my worship pure, make my love endure, melt away my pride, Lord, renew my mind. Help me to live for you only, to reflect your glory, to be as one called by my God, that you be seen as beauty by the life you live through me. Be glorified, oh God, and help me to live. Help me to live. Help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you, Lord. Help me to live this life as a living sacrifice.